Taurus. This is the Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of Feb. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Taurus? Kamusta? Anong bago para sa ating mga Taurus? Let's see. This is the Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of Feb. Collective energy ng mga Taurus, please. Collective energy ng mga Taurus. Guidance and good news para sa ating mga Taurus. Guidance and good news para sa ating mga Taurus. Guidance and good news para sa ating mga Taurus. Alright. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay Kai Angeles 11 and the messages coming from a different account. Hindi po ako yun. Taurus. This is a Taurus energy, okay? Parang you feel na parang hindi ka masyadong nagiging productive, aligned doon sa energy mo. Marami kang plano, pangarap. Sabi mo, Lord, ano na? Bakit nagkakaroon ng delays? Okay, this is moving forward. Pero naka-reverse. May mga blockages pagdating sa pangarap, productivity, maraming mga teka lang moments, you don't feel very productive. Sabi mo, sayang ang time. Ano bang nangyayari? Bakit ganito? May mga hinihintay ka na like magbunga, na mag-move forward pareho, no? Na kung baga sa may mga blockages, may harang, may mga delays, kung papel man yan, kung mga permit, kung mga pipirma, lahat na lang. Sabi mo, ano ba naman yan? Puro ka waiting. Minsan naisip mo, totoo ba tong kausap mo? Matutuloy pa ba yan? Okay? Pero kung ikaw parang gusto mo nang mag-jump, no, dito sa bagong chapter nung life na to, pero sabi mo, sige lang, kung nagkakaroon ng delays, baka naman may purpose si God for bringing these delays, okay? May isang pag-ibig, dalawang pag-ibig, tatlong pag-ibig. Okay. Napapagod na ang ating feminine na ipaglaban ng connection na to. Sabi ni feminine, ang toxic naman ng connection. You might be also dealing with a Gemini, Aries, and a Capricorn. So, the masculine in this connection, take it how it resonates. The masculine in this connection is entertaining, like bawal na pag-ibig, or parang hindi pa siya ganun ka-ready to commit. Okay? It could be hindi literal na third party, pero ramdam ng feminine na hindi ready si masculine at parang medyo nag-o-online shopping pa ng ibang options. Okay? Na nagdadala ng instability sa relationship na to. Aware si masculine na love niya si feminine, but nalulungkot din siya na parang, paano nga ba? Hindi talaga siya ready Hindi siya ready mag-commit. Takot ba talaga sa commitment? Or masyadong mataas yung standards, maraming hinahanap, maraming hindi pagkakaintindihan. Sabi ng feminine sa connection na to, paano siya magbibigay ng pagtitiwala and full commitment sa relationship na to kung hindi naman niya nakikita or hindi niya nararamdaman yung security sa love ni masculine? But the feminine in this connection is trying to avoid conflict. If may batang involved, maaaring iniisip nyo na lang, wag na lang mag-away para sa bata. Okay? Sabi ng feminine, sige, focus na lang sa trabaho. Alam din naman niya na parang andyan talaga yung mga disagreements. But sabi niya, very strong yung connection, yung feelings niya for the masculine. So, ilalaban ng feminine ang connection na to hanggat kaya niya. Masculine, I just wanna remind you na hindi naman dahil pinagbibigyan ka ni feminine, itutuloy mo na lang yung unreadiness mo sa relationship. Because most of the time, kapag dumating na yung readiness mo, baka naman yun na rin yung time na parang sobra-sobra nang napagod si feminine at wala nang kayang ibigay na chances sa'yo. Okay? Pero sabi ni masculine, marami naman siyang plano, naiinip lang daw si feminine. Totoo ba talagang nagmamadali si feminine? Or marami na ring pinaghintay si feminine sa connection na to, pero napapagod na siya na intayin yung readiness at plano ni masculine. Okay? Wala daw nabibuild, antay-antay lang, and it feels like someone is giving and loving more sa relationship na to. Hindi equal ang give and take pagdating sa pagmamahal and effort. Okay?
masculine and feminine energy, take it how it resonates. Okay. So, the reason for the reading, naging maraming challenges, okay? Back-breaking energy, nakakapagod, pero sabi mo parang ayaw mo nang i-overthink. Ang mahalaga para sa'yo, mahal mo ang iyong person at ilalaban mo to hanggat kaya. Recent past, I feel nag-focus ka sa trabaho, kabuhayan, kaperahan, long-term goals, negosyo, kontrata. May mga naging pangako na parang i-move forward ang relationship na to pero parang hindi naman masyadong natuloy. At parang doon din nagmumula yung mga trust issues na parang nagsisinungaling lang ba, naglolokohan lang ba kayo, puro pangako lang ba to na hindi naman talaga tutuparin, okay? Kung ano yung ipinangako, make sure na kayang tuparin para hindi nasisira ang tiwala. Prayers and manifestations. Sabi ng feminine sa connection na to, kaya pa bang bigyan ng another chance, pagtitiwala? Maibabalik pa ba daw yung dati? Ang problema kasi, someone is not ready. Parang someone is thinking of, alam mo yun, kung baga sa online shopping, baka may mas maganda pa dun sa kabilang shop energy. At hindi maayos ang relationship na to kung lagi na lang naghahanap ng mas maganda, mas sexy, mas bago. Kaya hindi nakaganon tuloy yung kilay ko, ginagalit ako. Feminine, nasa sa'yo na to. Because this is an energy of like, I feel this is more on the side of the masculine na parang naghahanap pa rin ng baka naman may better, may mas maganda, may mas bata, may mas sexy. Okay? Kaya hindi mabigay ang full commitment sa relationship na to. Okay, right now, ang ating mga Taurus, may mga minamanifest. Ano itong minamanifest? Pera na lang i-manifest. Okay, whatever na pinagdadasal mo, I feel nagkakaroon talaga ng delays. At sabi mo, nakakalungkot naman. Lord, darating pa ba to? Sabi mo. Your person, aware ang person mo na parang may mga hindi pa kayo pagkakaintindihan, mga misalignment sa goals, sa buhay. At parang sabi ng person mo, baka kailangan mo ng umatras, lumayo, dumistansya, to emotionally detach mo na habang fini-figure out nyo kung ano talaga ang plano nyo sa bawat isa. Okay. Meron ka ngayong mga doubts kung dapat pa paulit-ulit, no? Meron ka tuloy mga doubts kung dapat pa ba talagang bigyan ng another chance, pagtitiwala, papakinggan mo pa ba tong person na to sa mga pangako niyang paulit-ulit na hindi naman natutupad. Marami na ding naging betrayal sa partnership na to. Okay. I feel kailangan nyo, both of you, kailangan nyo muna ng time apart. Okay? Because sasabihin ng feminine sa connection na to, hindi ito yung ideal situation na gusto ko for love eh. Okay? And there's a sad energy. But I feel mag-uusap kayo. At sasabihin din ni masculine na parang hindi pa rin niya nakikita yung long term sa commitment na to. So talagang kakailanganin nyo muna ng time apart at mapag-isipan kung talagang itutuloy nyo to. Kasi hindi naman pwede na in a relationship kayo pero someone is thinking na baka may better pa na darating. Masakit naman yun. Okay? I feel for some of you, bibigyan ng new beginning, another chance ang relationship na to. For some of you, for most of you, parang sige na nga, layo-layo muna tayo kung ganyan lang din naman na hindi mabigyan ng security ang relationship na to. Security guard. Okay. I feel for those na bibigyan ng like another chance yung relationship na to, magiging very discerning and observant kung nagkakaroon ba talaga ng better energy. Kasi kung paulit-ulit na lang, baka bitiwan din ang connection na to. Okay? May mga chismis opinion din ang mga taong nakapaligid sa inyo on how you should handle the relationship. For now, until like around June, wala akong nakikitang stability sa relationship na to. So, kayo na rin ang bahala. Ano ba talaga yung gusto nyo sa relationship na to? Kasi parang until mid-year, hanging pa rin ng energy. Okay.
But I feel yung distansya na ibibigay nyo sa isa't isa ay magdadala ng clarity para sa inyong dalawa. Okay? And that would be the Taurus reading for the month of Feb. See you again in a few days.